lahat tayo nagkakasala. So, paano natin gagawin na yung repentance, ang madami po kasing naririnig natin, we have to repent to transform our lives. Ang madalas na interpretasyon ng repentance ay kailangan mong gawin ito, gawin ito, gawin ito para magbago ang buhay mo, para magkaroon ka ng totoong pagsisisi. Pero ang napapansin po natin, habang sinasabi natin doon sa tao na magrepent ka, magsisi ka, yung kasalanan mo, ikumpisal mo sa Diyos, sabihin mo sa Kanya, mali ka dito, mali ka doon, pagsisihan mong mabuti. Kung bakit po habang lalong ipinapaalala natin sa tao ang kanyang kasalanan or nagkakaroon siya ng sin consciousness, lalo naman siyang paulit-ulit na nagkakasala. Lalo niyang hindi nasusunod ang mga batas. Dahil wala po talaga ang makakasunod 100% sa batas at hindi lamang po 10 utos ang meron tayo. 613 laws ang dapat po nating sundin para i-consider tayo na perfectly nakasunod po tayo. And sabi din dito, we have to have repentance from dead works. Okay? Kaya nga yung iba, ang ginagawa, merong lumalahad ng palahod, merong nagbibigay ng limos sa mga mahirap, nag-aabuloy, or nag-offering, or nag-aayuno, at marami pang iba. Gumagawa ng mga mabubuting bagay para palitan yung mga kasalanan na ginawa. Iyon po ba'y sapat para mabura ang ating mga kasalanan? O hindi na natin tanggapin yung parusa ng ating mga kasalanan? Of course, hindi po. Hindi po pwedeng mangyari na yun ay mabayaran. Kaya kung ang repentance po, yung sinasabi nating repentance, pagtitika, pagsisisi, paggawa ng maraming bagay para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, ibig sabihin po, merong pwedeng gawin ang tao para mabura ang kasalanan, para mapatawad ang kasalanan. Sabi nga dun sa binasa ko kanina, James 2:10, isa lang hindi mo magawa, parang hindi mo na rin nasunod lahat. Okay? So, kailangan, mayroong sinasabi din ng Bible sa Hebrews 6:1, we have to have repentance from dead works. Okay, basahin ko po yung Hebrews 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So, binanggit na naman yung repentance. Pero may sinabi doon, repentance from dead works. Sabi niya, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. So, ibig sabihin, instead of repentance from dead works, kailangan meron tayong faith toward God. Ano ba yung repentance ulit? Sabi natin kanina, it's metanoia, which means change of mind. Ano naman yung works? Works are the efforts of man to receive blessings. So, ibig sabihin, yung mga dead works na tinatawag o binanggit sa Hebrews 6:1, eto yung mga ginagawa ng tao para makatanggap siya ng pagpapala. Ang tawag ng Bible dito ay dead works. Kasi, if you believe and if you still practice na gagawa ka ng maraming bagay just to earn favor from the Lord or to earn blessings from the Lord, those are dead works. Kasi hindi iyon ang magpapabigay o magpadadala ng pagpapala sa buhay mo. Okay, itutuloy po natin. Ang ibig sabihin, changing your mind, repentance from dead works, pag sinabi pong repentance from dead works, sabi nga natin yung repentance ay metanoia or change your mind, works are the efforts of man to receive blessings. So pag sinabi nating repentance from dead works, ang ibig sabihin, change your mind from self-efforts to complete dependence on God. So, alisin na natin yung mentality na kailangan mong gumawa para maka-earn ng blessings from the Lord. Para
para makuha mo yung kapatawaran niya, para makuha mo yung deliverance, yung kalayaan sa kasalanan, ay gagawa ka ng maraming efforts na kung ano-ano, mabubuting gawa. Mabubuting gawa sa iyong paningin, pero dead works ang tingin ng Lord doon. Kasi ang gusto niya, complete dependence on God. What is one word for complete dependence of God? It's faith. Pananampalataya sa Panginoon na meron ng isang nagdusa sa kasalanang ginawa ng mundo. At walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya na walang kasalanan, sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan, naging kasalanan. Ano ibig sabihin ng naging kasalanan? Lahat ng kasalanan ng mundo ikinarga sa kanyang katawan. At lahat din ng kaparusahan, siya yung tumanggap. Anong sabi doon sa 2 Corinthians 5:21? So that we will become the righteousness of God in Christ. So you cannot be righteous by doing dead works. Yung sa paggawa ng mabubuting bagay, hindi ka pwedeng maging matuwid. Ano ba ibig sabihin ng pagiging matuwid? Holy, blameless, sinless. You cannot be sinless. You cannot be blameless if your way, yung kaparaanan mo is just to do good works. Good works sa paningin mo, but it is considered dead works. Why? Because you cannot earn righteousness or being blameless or being holy just by doing something. Because being righteous, you can be righteous only by believing on the finished work of Jesus. So, change your mind. Hindi ibig sabihin na dumukdok ka at magsaktan mo yung sarili mo, pagsisihang mabuti yung kasalanan mo, gawin mong napakaliit ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi ka po makakakuha ng pagpapala doon. Ang kailangan mo, baguhin ang iyong isip at maniwala ka na ang kapatawaran ng Diyos ay binayaran ng dugo ni Jesus. You are forgiven because of Jesus. So that's repentance is all about changing your mind. Hindi yung changing your mind from being sin conscious to being forgiven. Okay? Ano pong pagkakaiba nun? Kapag kasi sin conscious ka, pag meron ka sin consciousness, it is a state of constant awareness of sin. Okay? Yung bang palagi mo naisip yung kasalanan na nagawa mo, it's either natatakot ka, it's either nahihiya ka, nagigilty ka dun sa kasalanan na nagawa mo. Sabi nila, maganda daw yun. Pag